Kamusta mga tropa? Welcome to my channel. In this episode ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpaparehistro ng ating sasakyan sa LTO. Kung paano, magkano, kailan. Let's go! Kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasubscribe naman sa ating channel mga katropa. Maraming salamat. Ang pagre-renew ng rehistro ng ating sasakyan sa LTO ay every year. Kung nakuha mo ang sasakyan mo ng brand new, ang unang rehistro nito ay valid for 3 years. Pagkatapos ng 3 taon ay kailangan mo na siyang iparehistro every year. Para naman sa mga nakamotorsiklo, kung ang motor mo ay 200cc below, kailangan mong iparenew ang iyong rehistro every year. Pero kung ang motor mo naman ay 200cc pataas, kapareho lang ito ng 4-wheel na ang first 3 years mo ay valid at after mo ng 3 years ay magiging yearly na rin ang iyong renewal. Para malaman natin kung kailan natin kailangang iparehistro ang ating sasakyan, ay makikita natin ito mismo sa ating rehistro. Tulad nito, nakalagay, this payment is valid until January 1, 2024. Pwede rin natin gamitin guide ang last digit ng ating plate number. So, ang 1 ay katumbas ng January. 2 ay katumbas ng February. So, hanggang 9 up to 0 is September to October. Yung second last digit naman ng ating plate number ay katumbas naman kung pang ilang week ka kailangan magbayad. So, ang 1, 2, 3 ay first 7 days of the month, ang 4, 5, 6 ay second week of the month, ang 7 and 8 ay third 7 days of the month, ang 9 and 0 ay pang fourth 7 days of the month. Mas magandang sundin natin ito para maiwasan natin na ma-penalty sa LTO. Ang usual penalty sa LTO kapag weeks ka pa lang na-delay ay 100 per week. Pero kapag more than 1 month kang na-delay, ang magiging penalty mo ay 50% ng registration fee. Ang usual registration fee ng 4 wheels ay 2,300. So ang magiging penalty mo ay 1,150. Kung hindi ka naman busy ay pwede ka ring magpa-early registration as early as 1 month before mag-expire ang iyong rehistro. Magkano naman na magagastos sa pagpaparenew ng rehistro sa LTO? Ito ang breakdown sa pagpaparenew ko ng isang SUV type Honda BRV. Ang MVUC or Motor Vehicle User Charge na sinisingil ng LTO ay 2,300. Pero ito ay nagbe-base sa uri ng sasakyan mo. So mas malaki ang sasakyan mo ay mas mahal ang MVUC. Para sa list of charges ay pwede mong i-check ang LTO website. Next naman ay ang LTO legal search na 10 pesos. 1,200 naman para sa insurance fee. Then 550 naman para sa smoke emission test. So ang possible total expenses na magagastos natin sa pagpaparenew ng isang SUV type Honda BRV ay 4,060 pesos. Ito naman ang possible additional charges, ang change venue, kung lumipat ka ng branch ng pagpaparehistro sa LTO. At kung na-delay ka naman ng payment ay magbabayad ka ng 100 per week. Or kung more than 1 month ka na ay 50% ng MBUC mo. So sa akin ay SUV type, so ang delayed payment ko for more than 1 month is 1,150. Pero kung hindi ka naman mag-change venue at hindi rin delayed ang iyong registration, ay wala ka nang dapat alalahanin sa additional charges. At kung hindi ka naman busy ay pwede kang mag-early registration as early as 1 month before mag-expire ang iyong rehistro. Paano naman magparehistro? Ito ang step-by-step guide sa pagpaparehistro ng ating sasakyan. Let's go! Step 1 ay pumunta lamang sa LTO branch at dalhin mo ang iyong ORCR. Pwede mo na ring i-photocopy ang ORCR mo or meron din namang photocopy machine sa LTO. 8 AM nagbubukas ang LTO, mas magandang nandun ka na sa oras ng pag-o-open nila para una ka sa pila. Step 2 ay pumunta ka lang sa LTO admin at mag-submit ka ng photocopy ng iyong ORCR. Step 3 naman ay babayaran mo ang insurance na 1,200 at emission test na 550. Dito mo rin malalaman sa LTO officer kung meron kang other charges tulad ng change venue at delayed registration fee. Step 4 naman ay ipipila mo ang iyong sasakyan para sa smoke emission test and stencil. Step 5 naman ay ang LTO car inspection. I-check ng LTO inspector ang iyong signal light, headlight, busina at dapat ay meron ka ring dalang triangle sign for safety. Kapag okay na ang iyong emission test, stencil, and LTO car inspection ay pwede ka nang magbayad sa LTO cashier ng MBUC at legal search fee. Nung nagparehistro nga pala ako ay inabot lamang ako ng 2 hours pero inagahan ko. Pumunta talaga ako mismong opening ng LTO ng 8 AM. So ganun lang kasimple guys at registered na ulit tayo at next year na ulit. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli, mga tropa, ride safe!